Hello everyone, it's me again, Berntan, and you're watching HPT TV. It's another series for the PMS or our PMS Preventive Maintenance. Ayan. So, nandito tayo ngayon sa Pajero 4M40 GDM Domestic Market. Ayan, so, gulong naman tayo mag-PPMS. Ngayon, kung mapapansin nyo na ganito na yung trade life ng car ninyo, mapa-MT, 80, or HT, tatlo po kasi ang variant ng gulong ng mga sasakyan. HT for highway terrain or road condition, sa mga asphalt, sa mga cemented. MT para sa mga mud, sa gravel, sa river crossing, sa trailing. ATM, any road condition from all terrain na tinatawag. Yan. So, kung ganito na po yung trade life ninyo, pag aakyat po kayo ng bundok, maglulong right kayo, discard na rin mo yun, palitin na yan. Ito mga nasa po 55 to 60. Makapal pa dito pero dito hindi. So mali yung camber alignment. Ang ginagawa dyan, pinagpapalitan lang. So brand ng tire natin, Max 6. Yan, mother. 32, 10. 32 size yan, yung taas niya. Naka-offset mags na tayo. Makapal pa sa harap. Pwede pa naman yung harap. Kaya lang yung gagawin natin, yung ilalagay na natin ganito. Lagay natin itong Teramax na ADM or all-terrain mud. Pinagsamang all-terrain na mud. Yan. Yan ang brand niya. Tapos, itong isa naman, mud tire. Yan, Grip Max. Mud Ridge. Mud tire. So, yan po yung tread niya. Yung traction niya, oh. Ganda parang Goodrich. Same lang din dito. Mapapansin nyo parang Lego. Parang puzzle. Yan po kasi ang kumukutkot doon sa putik, sa sand, gravel, sa bato, sa tubig. Yan. So yan, ano pa to, nasa 90% na trade life pa yan, pwede pa yan. Pero may tinitingnan ho tayo na manufacturing date. Yan. Pag bibili ko kayo ng gulong, yan, ito, ginawa nung second week, yan, 25-18, so year 2018 ginawa. So ang duration ng gulong nasa 5 years. Kunwari bumili ka ng gulong 2018 yung manufacturing date, 18, 19, 20, 21, 18, 19, 20, 21, 22, 23. So 2003. From 2004 expired na siya, pero there is no such legality in that part. Pero sa ibang kiniklaim nila na after 5 years ginamit mo man o hindi, palit ka na. Kasi daw, yung properties o yung element ng gulong nababawasan. Pero yung iba, ginagamit pa nila hanggang 8 years kasi pwede pa naman. Okay, pero sa akin, maybe yes, maybe no, kasi na-try ko na rin na gumamit ng gulong na which is 7 years ago, baka nag-lapse na siya, pwede pa naman. Huwag mo lang sigurong patatakbuhin ng sinasagad mo ng 100 plus. Eh syempre itong mga mud-tire na to hindi mo naman pwedeng patakbuhin ng 140 to 150 to. Baka hanggang 120 lang kasi syempre hindi naman siya pang highway terrain. Pag natin highway terrain, yan mga ganyan, asphalt to, cemented. Hindi mo naman mapapatakbo ng 140 to kasi maingay at saka madulas mo siya pagka gano'n sa asphalt to. Pang mud-tire, pang lang yan, takbong pugi. Okay? So yan ang unang tinitignan nyo pagka bibili kayo ng second hand or surplus ng mga gulong. Hanapin nyo yung manufacturing date. Pag walang manufacturing date, ingatin kayong bumili yung mga tinatawag na yung nire-retrade nila. Huwag po kayong bumili ng gano'n. Mas mabuti nang bumili ka ng surplus, yung talagang food na nakita mo kaysa yung kinokot, yung parang binago lang yung trade. So ito mga bago itong mga to. Yan. Yan mga gamit natin. Yung lalagay natin dyan kasi may trail tayo this coming week. Magti-trail tayo, magti-tree planting tayo kasama ang mga Eagles. Yan. Eagles Baguio at Eagles Baguio. Tree planting tayo. Kailangan putik kasi yung bundok kaya yan ang gagamitin natin. So papalitan na natin yun. Delikado ko kasi umakyat ng bundok pagka ipod na yung gulong mo. Delikado baka magsusway yan. Walang traction kasi. Okay? So ayan, maraming nyo natin. Pansinin nyo sa lahat ng gulong, HT, AT, at MT. Pagka bumibili kayo ng brand new or second hand, pansinin nyo yung mga old model na or old stock na tinatawag, parang ganito. Kahit na bago, pag nakita nyo may oblong dito, parang
para may pigsa. Ano yan? Pagka idadrive mo yan, pagka bibilin mo yon, parang lumulundag, kumakaldag-kaldag, lumulundag, magalaw yung manibela mo kasi ublong na. Kumbaga dito, nag-deteriorate na siya. So dapat papaikutin mo yung ganyan. Pag hindi, parang pag wala siyang lundag, kunin mo. Kasi kahit na bago yan, pag old stock na, yun na yun. Yun yung nag-expired na. Yan. So, isa yan sa tinitignan ninyo. Tapos ito, hindi ito ni-retrade. Ito, old stock to na surplus. Yan yung mga tinitignan nyo. Maliban doon sa manufacturing date, titignan nyo rin yung oblong. Saka yung kung marami ng patch. So dito, yung maraming patch ito, walang patch to. Ibig sabihin, hindi pa na-vulcanize. Tapos yung dito niya sa may gilid, dapat minimal lang yung ganito. Pagka ganyan lahat yan, upod dito, huwag nyo nang kukunin yun kasi sisingaw na ko yun sa bags or sa rim. Wala rin, sayang din ang pera nyo. Ang isang mud tire, depende sa brand, ito, Grip Max, nasa 8,000. 8,500 ang isang gulong pa lang. Mud tire. Ito, nasa 7. Ito, sa ilo, na ETL. Yan. 31 size pa lang yan. Pagka 32, mas mahal. Pag 33, mas mahal lang. Pagka tumataas yung gulong, yung height niya, mas tumataas yung presyo. So, sa HT naman, nasa 6.5 na gano'n, 31 size. Mahal talaga pag HT. Ayan ha. Hydraulic boss ah. Hydraulic bebe. Meron ka naman ganyan saan, di ba? Sarap-sarap ko yata. Pegaran nugana apa tira. Kitan tampo lang, ganyan kalago dali, kitan tampo. Baby. Whistling. Mga kapatid daw, kambal, magpapalitan ng gulong. Eh, may-ari si boss. Ano to? Sariling amoy. Mga kapatid, si Angry Bird at saka si Green Soldier. Autobot, si Butobot at saka si Batibot. May-ari, oh. Buha po ng offset, bebe. On. Ta, 4x2 ka. Ta. Ha? Mahirap nyo iyan, no, may na-stock, pero no, may yung ito na ikalam mo, may numay. Wah. May na-stock kasi, kumbaga, 35. Guwap. Ah? 35. Ay, kabay ko. 35. Six pa ba? Sailon. Inyirungan dahil sana. Ha? Inyirungan da mo lang. Inyurungan ng uncle lah, di ba? Siyempre. Wala ganda ng straight. Ano sabi mo, boss? Ayos, maganda yung bulong. Maganda. Made in? Made in China. Akala ko dagupan. Akala ko sampab yan nga eh. Yan, pinapalitan na si Angry Bird. Maraming salamat ulit at sana may natutunan kayo kung paano mag preventive maintenance sa gulong. Huwag mo nang patagalin kasi pagka ano yan, pagka upod na yung gulong mo tapos matatapuhin mo ng masyado mabilis 120, 140 sa sabog yan. Lalo na pagka ang nilalagay mo lang na hangin, yung hangin lang sa ano, yung pure oxygen lang, hindi yung nitrogen. Dapat nitrogen kasi hindi nagbabago yung ano niya, kunwari nilagay mo ng 30, hindi siya nagdadagdag, hindi na siya nagbabago. Unlike doon sa parang normal lang na oxygen na hangin, nagdadagdag yun. Pagka bumibilis yung takbo mo, mainit ang kalsada, nagdadagdag siya. Naglagay ka ng 30, magiging 40, 50. So ang gulong, meron mo siyang maximum capacity lang na niloload na hangin. Pag nakalagay 40, lagyan mo lang ng 35. Ganun.
Diba? Kasi sasabog yan. Then ulit scratch na tayo. Maraming salamat. Tugal ko ng Glory. Invertam 10.